sa atin lahat mga kapatid. Ang isi-share ko po ay yung himalang ginawa ng Diyos. The other night is meron po kaming Bible study. Nakasali po ako sa Bible study. Nagpakulo ako ng kasi nga nagluto ako ng dahon na nangangamoy sa loob ng bahay. So, nag-boil ako ng tubig na yun, punong-puno naman po siya. Kaya lang, naka-isang oras mahigit na ako sa kwarto ko para maki-join sa Bible study na yun. And then, na-feel ko bigla yung nauhaw ako. Wala yung tubig sa tabi ko. Lumabas po ako. Pagpunta ko po sa aming kusina, yung kalan, Diyos ko po, sunog na pala yung pinag-boilan ko na. Pero hindi po ako naabala. Sabi ko, praise the Lord. Ginawa ko po is, kumuha ako ng baking soda, vinegar, yung sabon na panghugas. Binabaran ko muna siya, pero hindi ko agad lagyan kasi syempre napakainit pa. So, nag-relax lang ako, nagkampante ako. Alam ko naman hindi ako pababayaan ng Diyos. Tapos, bukasan, tsaka siya hinasan. Natikman yung kalderong yun. Ang Diyos, ganun po tsura ng kaldero po na naalis yung itim. Hindi po siya talaga nakitang nasunog. Kaya Lord, thank you sa pagliligtas mo. Thank you, Lord. Praise the Lord. Guided by the Holy Spirit. Salamat sa Diyos. Salamat po kapatid. Kung sino po pong gusto magpatotoo, meron pa ba? Ayan, meron pang isa. Kanta kayo. Meron pang isa. Ayan, ali po kayo, sister. Ayan, praise the Lord. Dahan-dahan lang. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy ang biyaya ng ating Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid. Gusto ko lang pong ipatotoo ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Last month po, ang himala ng Diyos sa aking buhay at ang aking pagtitiwala sa Kanya ay pinatunayan niya na siya ay buhay, na siya ay tunay na ating sinasamba sa lugar na ito. Last month po, umuwi po ako ng emergency exit. Gawa ng nawala po ang aking ama sa ibabaw ng lupa na ito. Actually po, kababalik ko lang po from vacation. 1 month, 10 days pa lang po yung pagbalik ko, tapos nangyari po yun. Subalit, nung inopen ko sa amo ko na ang father ko ay nasa ICU, wala siyang imik na lumabas sa bahay namin. Subalit, pagdating niya po sa opisina ng 9 o'clock, nag-send po sa akin ng aking ticket. Nauuwi ka, sabi niya. Hindi ko po akalain na ako'y pauwiin. Kasi, kababalik ko lang po, tapos yung sitwasyon po ni Ate Weng na nasa hospital, kinonsider ko po yun para hindi po maging ganun ka, yung mga amo namin. Subalit, salamat sa Lord, sa katapatan niya. Pinauwi po ako ng 6 days. Pinapadagdagan po ng araw ko, pero kinonsider ko po yung sitwasyon ng aking employer sa kanilang kabaitan. Subalit, salamat Yahweh El Shaddai sa tagumpay, sa katapatan mo sa amin, nagtitiwala. Praise the Lord. Sa lahat ng ating ginagawa at pagpunta dito ay hindi nasasayang. Kaya salamat sa tagumpay na ibinigay sa akin ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Yung 6 days po na pag-uwi ko po, 2 days yung na-spend ko po sa daan pabalik. 4 days po yung pag-uwi ko para sa aking ama. Wala pa akong tulog. Hindi po ako natulog. Kasi sinabi ko po, ito na po yung huling gagawin ko sa aking ama. Subalit hindi ko po naranasan ang pagod. Hindi ko naranasan ang antok. Sa kabila ng tiwala sa ating Yahweh El Shaddai, sa kabila ng tiwala na kung saan ang aking pag-uwi ay tagumpay at ang prayer ng ating preacher na narito, salamat. Salamat sa inyo din, sa aking natanggap financially, sa comfort. Salamat din sa inyong lahat. Hindi ko na po may isa-isang mga bagay na yan. Subalit, pinapasalamatan ko sa ating Yahweh El Shaddai. Ang tagumpay na iyon ay para sa atin lahat. Yun lang po. Praise To the God be Lord. the highest glory. Thank you, Amen. Lord.
Salamat po kapatid. Ayan, patunay na pagtitiwala natin sa Diyos, binibigyan tayo ng kanyang kalakasan. Praise the Lord. Amen. Praise Sino God. pa baka gusto pang magpatotoo? Pwede pang, ayan, meron pa si sister. Marami tayo eh. Alam ko marami tayong pinagpala ng Diyos. Kaya lakasan na ng loob kung sino patotoo sa harap. Ayan. Ayan, kayo. Pakilala po kayo kapatid. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Ito po yung patutuo ko na kung saan way back nung isang sister na siyang nagdala mismo sa akin sa Saikong at nagiging magkaibigan kami ng napakatagal na panahon hanggang sa may mga time na noon na nagigipit siya financially. So ako yung borrower through the bank. So inutangan ko siya ng inutangan hanggang sa one day, bigla siyang na-terminate. So ako lahat ng sumagip noon, iyon ay naghahalaga ng 22,000 Hong Kong dollar. So ang ginawa ko, dahil lagi naman nandito ako sa gawain, lagi kong ipinag-pray na sabi naman ng mga gaya ni Brother Bay noon, sila sabi niya na ipanalangin yung yumaman para maalala kayo, nabayaran kayo. So ginawa ko ng ginawa yon hanggang sa isang araw, yung anak niya, ini-add ako sa Facebook, sa Messenger ng umusta. So, nagkumustahan kami hanggang sa nabanggit ko na, kumusta naman yung mama mo, baka pwede balong na sabihin mo sa kanya tungkol doon sa utang niya sa akin. So, sabi niya, sige po tita. Hanggang sa isang araw, nasabi ko na lang, nung tiningnan ko sa Facebook, wala na, parang disappear na. Blinak pala ako. Lahat silang pamilya, blinak ako. So, hanggang sa hinayaan ko lang, pinag-pray ko lang na sana, Lord, payamanin mo naman. Lalo na pag nagigipit ako financially talaga, yun yung ginagawa ko. Hindi ako naghinto na mag-pray sa kanya na yumaman at magbayad kasi sayang din naman yung more than 100,000 pesos. Pinaghirapan ko yon. So hanggang sa nung last week, hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ko. Sabi ko, tingnan ko nga baka in-unblock ako. Sabi ko, praise the Lord, glory to God. Talagang in-unblock na ako. At nung makita ko yung profile ng anak niya, hallelujah talaga, patay na pala siya. Nung John 4. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, wala na. Yung utang na niya, ibinaon na rin niya. Kaya sabi ko, sa puso ko, hindi masakit yun kasi tinanggap ko na ng buong buo na iyon ay wala na talagang pag-asang mabayaran kasi patay na yung nakautang. Kaya Lord, salamat sa kagaanan ng loob. Wala na sa isip ko yung utang na yon. To God be the glory. Ayan, praise the Lord. Salamat po kapatid. Ayan, malaking blessing po ang panalangin. Answer prayer pala tayo sa ating panalangin. Amen. Praise Listen God. to learn po mga kapatid pag inutangan ha. Ayan. Okay? Sino pa po? Baka meron pa pong magpatotoo. Ayan, halika po kapatid. To God be the glory. Hallelujah. Thank you po. Magandang hapon sa lahat. Si Sister Lynn po from Mindanao Group. Sabi po ni Brother Jose, palakasan loob daw po. Talagang matagal ko na talaga ito na gusto i-share sa inyo kaso lang, nahihiya po ako. Pero po talagang inuudyok talaga ako ng Diyos, ng Holy Spirit na i-share ko pang kabutihan. Kasi po, si Brother Mike tumatanda na po. Kaya sabi ko, bago pa man mawala si Brother Mike, kailangan ko to isigaw sa inyo at sa lahat at sa buong mundo kung paano niya ako pinagaling. Meron po akong almoranas. Kasi ito po ang nahihiya ko po dahil sa almoranas ko. Pero sabi ko, Lord, sa kabutihan mo, pinagaling mo ako, hindi ko dapat ipapahiya. May almoranas po ako during po ang gawain natin sa Hong Kong Stadium. Imagine, ang tagal-tagal na po, di ba? Katabi ko po si Brother Aris. Sabi po ni Brother Mike, kung sino po may almoranas, pagbilang ko po ng 3, sabay ka uupo. Nag-alinlangan po ako, pero sabi ko, Lord, gusto ko po gumaling kasi po, tumatain na po talaga ako ng dugo. Buo-buo po ang dugo lumalabas sa aking pepe. Pero po, sa aking pananampalataya sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, ginawa ko po yun. Hindi po ako nahiya sa aking mga katabi, lalo na kay Brother Aris dahil lalaki po siya. Nung pagbilang po ni Brother Mike ng 1, 2, 3, sabay ko po yun inupo. Sabi ko, Lord,
I claim it that I'm healed in Jesus' name. Amen. Kaya po, Praise the Lord. obserbahan ko po, sabi nga ni Brother Mike, kung ikaw pinagaling ang kinin mo, totally ang kinin, huwag mo nang hanap-hanapin pa. Pero po, sa akin, siyempre, meron pa akong pagdududa-duda, tuwing po ako tatayo sa inidoro, sinisilip ko pa rin. Pero po, salamat sa Diyos dahil unti-unti po iyon. Talagang totally hanggang ngayon. Ngayon po, malaya po ako. Praise the Lord. Nakakapagpuri, Hallelujah. nakakapag-awit po sa ating Yahweh El Shaddai na walang hadlang sa aking pepe. Salamat Diyos. Amen. Salamat dakilang Yahweh El Shaddai. At salamat sa iyo, Brother Mike. We love you so much. Thank you po. Amen. Tunay nga ang Diyos, ang dakilang manggagamot. Ayan, praise the Lord. Almoranas, maliit na bagay yan sa Panginoon. Cancer nga, napapagaling, almoranas pa kaya? Ayan, praise the Lord. Okay, baka meron pa. Ayan, baka meron pang dyan, gustong maghayag, magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Ayan, pasok lang po kayo dito. Ayan, meron ng si sister. Halika, sister. Ayan, ang ating igsoon, galing sa, sa Kabisayaan, Pampanga. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Rosella from Negros Oriental, Dumaguete, pero Palawan Group. Oo, maraming salamat sa Diyos na buhay. Binabalik ko po sa Kanya ang Kanyang kabutihan na pinagkaloob sa aming pamilya, lalo na sa aking anak. Bukas, hindi. Nag-take pala siya ng exam mag-schooling siya ng law, kakatapos lang niya nagkuha ng board exam na CPA at CPA na po siya. At gusto pa rin niya mag-aral ng College of Law, nagsikap siya na mag-take ng entrance exam at saka interview, sabi niya ang hirap daw. Pero sabi ko, walang imposible kay Lord kasi yan talaga ang dream mo. So, patuloy kang mag-pray na yung mga dreams mo na matagumpayan mo ang lahat-lahat kasi alam ko hindi naman yan madali. At saka sabi ko sa kanya, sige, go ka lang ng go habang may kaya pa ako dito. Sige, kuskus. At magtiyaga ka rin dyan. Tsaka praise God naman kasi may mga trabaho na dumating na pinipilian niya ngayon at saka bukas first day ng kanyang school at saka absent siya bukas first day kasi pupunta siya ng PICC for outtaking. So, malungkot naman kasi wish ko na gusto ko makita siya kasi alam niyo na ang puso ng mother. Pero may work tayo dito at saka hindi rin kaya sa budget, financial. At pinapasalamatan ko rin si Lord kasi yung pamangkin ko, gumraduate po siya ng Navy sailor na po siya. Kasabay sila ng anak ko sa Manila for 6 months, training at saka review. Kaya Lord, maraming salamat po Lord sa lahat. Kahit gaano man kahirap ang buhay at hindi ko rin sinubukan na sumuko kay Lord, lalo na sa financial, hanggang makakaya ko, hindi ko talaga siniparate na hindi ako mag-ikapo kay Lord. Nang nagsimula ako na nag-ikapo ako, marami po akong blessing at saka mga pagsubok sa buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat at sa lahat ng mga kasistiran ko dito na patuloy po na nagpapalakas ng aking loob at sa lahat-lahat. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo ko po binabalik ang papuri. Salamat. Amen. Praise the Ayan, Lord. lakasan ng loob lang yan. Salamat po kapatid, ang lakas ng loob mo. So, habang wala pa yung pare, tuloy-tuloy ang pagsamba, papuri natin sa Diyos na buhay. Tayo po iaawit. Samahan po tayo ng ating Hong Kong Gospel Music Ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, magsitayo po na yung muli. Habang inaantay po natin ang ating butihing pari, samahan niyo po muli kami na sumayaw. Nais niyo po bang umawit at sumayaw sa ating dakilang Lord? Sino po ang nais na umawit? Taas ang kamay. Ayan, purihin ang Diyos, papuri sa Kanya lamang. Ang lahat po na magsasaya sa araw na ito
Asahan niyo po ang biyayang siksik, liglig at umaapaw ay dadaloy sa inyong mga buhay. Amen. Sino humihiling ng kagalingan? Ayan. Tanggapin na po natin dahil dakila po ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to Hallelujah! Glory to Christ Jesus! Hallelujah! Hey, hey! Here we go! Nais niyo po bang umawit pa sa Lord? Kaya pang sumayaw? Carry pa po. Carry pang sumayaw ang bawat isa. Sino pong nananabik na ang ating Panginoon ay makapiling nating lahat?
Ang lahat po ng nananabik sa muling pagparito ng Diyos, laging nakahanda ang puso, ano man ang mangyari. Amen? Hindi bumibitaw sa dakilang Yahweh El Shaddai. Amen? Hallelujah. Nandiyan na po ang ating butihing pare, kaya papurihan mo ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Natin ngayon ang ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon. Hindi lingid sa ating Panginoon ang mga pagpapagal, kaya tayong inanyayahan niya na lumapit sa Kanya para imulat sa atin lahat ang katotohanan na ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. At ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na pare, Reverendo Padre Francis J. Flandes, SVD. Magsimulo po ang samahan natin ang koro sa pambulad na awitin. Sa mga
sa imong maayo. Sa ating banal panalangin, ating isama ang Thanksgiving for the birthday of Sister Lorna Dapiton, Sister Cheryl Serfino, Sister Josefina Sibilia, Sister Sandy Bernardes, Sister Mayet Pasamanti, and for the wedding anniversary of Rene, Brother and Sister Mayet Pasamanti, and for the birthday of Lenny Libuan, and also para sa kaluluwa ni Alan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Hindi lingid ka, Jesus, ang ating mga pagpapagal. Inanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Siya ang ating dakilang gurong magmumulat sa atin sa katotohanan. Ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Magpasalamat tayo kay Jesus, gaya ng pagpapasalamat niya sa Amang patuloy niyang ipinakilala sa atin sa Eukaristiya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo kapatid, na ako'y panalangin ng Panginoong. Tayo ng makapangyarihang Diyos, tayo sa ating mga kasalanan, at pagbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin.
ipakalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, mag-alak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay siya sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkaila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banay at magalit, di kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, iyong nilalang. Lahat mong nilikha, pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin ang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabanggitin ang tunay kang dakila at mapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dalawang pagbasa. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa espiritu kung talagang nanahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung ang espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat bumuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang magawa ng laman, mabubuhay kayo.
ang salita ng Diyos. Salamat, Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang ng mabuting balita ng Panginoon. Sa Diyos Ama, at pinapahayag niya ang hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon at kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may kalupang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinagod mo. Ibigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Ang nakakikilala sa anak ang Ama at wala nakikilala ang kundi ang anak at ang marapating pahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin at kayo pagpahingahin ko. Pasanin mo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiyo po ang lahat para sa humiliya. Maraming klaseng pagod, pagod sa katawan, may pagod sa emosyon, spiritual, may napapagod na magmahal. So, madali yan. Pag napagod lang yun physically, di ba? Napagod physically, matulog lang. Ganon. Mamaya, may lakas na. Continue ang chismis. Pero may mga napagod na talagang nahirapan tayo, maski pagod na pagod ang katawan, hindi makatulog, no? Dahil yung sa emotional na pagod, relationship, no? Yung iba nga, pagod na sa utang, kapapagod. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpahingahin ko. No? Pagpahingahin. No? Ibig sabihin na si Jesus ang ating tunay na kapahingahan, kapanatagan. Na kung ating palaging hinahanap ay material na bagay, makamundo lamang, mapapagod tayo. Pero kung ating sisikapin na makita, meron tayong relasyon sa Panginoon, hindi tayo mapapagod. No wonder ang mga anak ni El Shaddai hindi napapagod. Dahil hinahanap natin yung Panginoon. Dahil yung material, importante rin yun. Nagtatrabaho tayo. Dapat ang number one na hahanapin natin yung ating relationship sa Panginoon. Dahil kung napapagod tayo, nagdadasal tayo, the Lord will recharge us. No? Dumadalo banal na misa, pagkatapos ng misa, maski may problema, pero may lakas harapin ang problema.
Ibig sabihin, si Kristo ang ating kalakasan. Pag hindi natin nagdadasal, wala na si Kristo, wala. Maski walang problema, pagod. Ganun. Pero maski may problema, kasama si Kristo, may lakas pa rin. Amen? Okay? So yun ang ibig sabihin dyan, na kay Kristo lamang ang ating kapahingahan kung wala si Lord. So, hindi natin, of course, nagtatrabaho tayo, but yung hindi natin hahabulin. No? Na yung iba, sobrang habol, kayamanan, wala, pagod pa rin. Pero pag si Lord hinahanap natin, hindi napapagod ang anak ni El Shaddai. No? Maski papuntang Saikong, hindi napapagod. Dahil si Lord yung ating kalakasan. At pangalawa, sa ibang dito, no, na ang pagpakumbaba, that is a form of rest. Anong sabi dito? Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ibinigay sa may kaluubang tulad ng mga bata. Ang ibig sabihin dito, yung nagpakumbaba, yung mga pariseyo, mga eskriba, teachers of the law, akala nila, marami silang alam, hindi na nakikinig, hindi na pinakinggan ang turo ng Panginoon. Pero yung mga simpleng tao, tinanggap nila ang turo ni Lord. Ibig sabihin, ito ay yung pagpakumbaba. The more na humble tayo, the more tayong maraming matutunan. Maski alam mo, pakinggan mo pa rin yun. Huwag mo nang sayin, alam ko na yan, alam ko na yan. Oh. Maski alam mo, pakinggan mo pa rin. Di ba sa trabaho natin, may kasama tayo sa bahay. Sino may kasama dito sa bahay? Di ba? May mga tinuturuan tayo. Di ba? Ganito gagawin kasi gusto ni ma'am na ganito. Hindi, alam ko na yan. Huwag mo na ako. Oh. Dapat maski alam mo, pakinggan. Di ba? Ganun din sa homily, sa preaching. Alam ko na yung gospelan. Pakinggan. No? Every day, nagsasalita ang Panginoon. Kasi kung ma-pride ka, ay hindi ka na mag-grow. Pero nagpakumbaba ka, lalo kang pagpalain ni Lord. Lalo, so ito ibig sabihin nito. That's why yung mga skriba, wala na. Akala nila yung teachers of the law, yung kay Moses, okay na yan. Hindi turo ni Jesus. Buti pa yung mga nagpakumbaba, tinanggap ang turo ng Panginoon. So the more tayo nagpakumbaba, the more may kapayapaan. Merong rest. Diba? Yung ibang ma-pride, no? Masyadong maigo, ma-pride, hindi nagpapatawad, walang kapangahan yon. Restless yon. Kahil ma-pride. Yung mga ma-pride, restless yon. Pero pag nagpakumbaba, nagpatawad ka, meron ka ng rest. No? May kapahingahan. Maski katabi mong kaaway mo, okay lang. Diba? Rest ka na. O hindi ka na tatakot, wala ka ng pangamba, dahil nagpakumbaba ka. That's why yung mga hindi nagpakumbaba, yung ma-pride, yan, pagod na pagod yan. Tapos na i-insecure, no? Na kino-cover na lang kung anong binibiling material para i-cover yung insecurity. Pero yung mga secure, maski wala o sa buhay, okay, alam ko, mahal ako ni Lord. Maski wala akong make-up, mahal ako ni Lord. Amen? Oh. Maski so, yun ang ibig sabihin niyan, na pag nagpakumbaba tayo, may kapanatagan, may kapayapaan ang puso natin. So be humble. No, sabihin mo sa katabi mo, be humble. So, yung humility, sabi nga dito, dahil nagpakumbaba tayo, sinong itataas? Si Lord. That's why binaba mo yung sarili mo, binaba yung pride mo, binaba yung ego mo. Dahil binaba yon, sumunod ka kay Lord at nagpapatawad ka. Lord, kung sundin ko yung sarili ko, Lord, ang hirap magpatawad, Lord. Dahil mahal kita, Lord. Magpakumbaba ako, Lord, at patawarin ko na siya, Lord. So merong kapayapaan. Pero kung ma-pride, walang kapayapaan. Okay? Pag peace be with you, katabi mo kaaway. Sabihin mo, may you rest in peace.
Okay, so, dapat be humble. So, wag ang pride. O sa community din natin, o di sa provincial group, magpakumbaba. Kung merong mga misunderstanding, may mga conflict, bago aalis, lapitan mo lang sa secretly. Sister, sorry kanina ha, napataas yung boses ko. Dapat gano'n yung attitude sa nagpakumbaba. Hindi doon sa phone, sa social media, WhatsApp, itong kasama natin sa provincial group, itong mukhang ito, ganito. Dapat ang marunong nagpakumbaba, may courage na lapitan. Hindi ginagamit ang social media para doon i-express. Okay? Ang marunong nagpakumbaba, talagang binaba yung pride niya. Nilapitan, sorry sister. O sorry din kanina sister na nasigawan or nasaktan kita. Yun ang tunay na humility. Okay? Pero sometimes, ma-pride tayo. Siya yun. Punta dito. Yun, oh. Ma-pride ba yung anak ni El Shaddai? Dapat magpakumbaba. Okay? That's why here, sinabi nga dito, in the last part sa ating Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Okay? Anong daw tanggapin natin? Pasanin natin? Pamatok, yung yogo, di ba? Ginagamit sa pag-nag-araro para ito yung guide. May direksyon. Kasi pag walang pamatok, baka wala kang nagtanim ka, di ganyan-ganyan. Walang direksyon. Okay? So, ang ibig sabihin ng pamatok dito, ibig sabihin ng Panginoon, yung kanyang batas. Tanggapin mo yung batas ko. Ito yung guide sa buhay mo. Pag sinunod pala natin ang batas ng Panginoon, may gabay ang buhay natin. Kung walang batas, gusto mo lang wala, buhay mo pa ganyan-ganyan. Kung saan lang masaya, punta doon. No? Ang batas pala, ito yung guide, itong mag-direct sa buhay natin para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Okay? So, yung pamatok, sabi nga ng Panginoon, sapagkat maginhawak dalhin ang kanyang pamatok. Ibig sabihin ang batas, hindi pala pabigat yon. That's why the Lord summarized the law. Diba? Love of God and love of neighbor. Okay? So, ang batas ay magpalaya sa atin. The more sumunod tayo sa batas, the more may direksyon ang buhay natin. Okay? The more na walang batas, walang direksyon ang buhay. Okay? So, ang ibig sabihin na, sabi dito, pasanin ang, sundin ang kanyang batas, at mag-aral kayo sa akin. Okay? So that's why meron tayong mga teaching. Hindi, alam ko na yan. Panana, di ba? Magpakumbaba, mag-aral, para lalong papalapit kay Lord. Sa ating paglalakbay, pakinggan natin ang Panginoon, pakinggan natin ang Espiritu Santo. Di ba sa ikalawang pagbasa, sinabi, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu Santo. Okay? So para hindi mawala sa ating paglalakbay, sinong pakinggan? Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, no, kung talagang nanasa inyo, ito'y nagbibigay buhay. Ang Espiritu Santo nagbibigay buhay. Pero pag pakinggan ang laman, patay. Ano? Kasi makasarili. Pinatay mo yung pamilya, relationship. Dahil gustong pakinggan ang sarili. Mahal ko kasi siya. Pero may asawa ka, paano na yon? O kung pakinggan mo yung sarili mo, patay, pamilya. Wala nang remit. Wala na. Dapat, kung pakinggan ng Espiritu Santo, may buhay. Kung ang sarili, ang pakinggan, ang laman, patay. Anong gusto nyo? Buhay or patay? Sinong pakinggan natin? Espiritu Santo. Maski gusto mo siya, Lord, ikaw yung pakinggan ko, Lord. Magsakripisyo ako, Lord. Gusto ko ng buhay, Lord. Tanggalin mo to, Lord. Tanggalin mo, Lord. Bakit ba, Lord?
Bakit, Lord? Oh, sana tanggalin mo to, Lord. I-pray mo rin yan. Huwag mo yang i-entertain. Ipag-pray mo, Lord, yung galit na to, Lord, tanggalin mo to, Lord. Yung inggit na to, iwan ko ba, Lord, bakit nainggit lang ako sa kasamahan ko, Lord? Porque lang nagpakapal ng kilay, Lord, inggit ako. Lord, tanggalin mo ko niyang kilay, Lord. Joke lang, ha? Okay, so pakinggan natin ang Espiritu Santo na magbibigay buhay. Okay? So sa ating pagbasa, the readings today, we are reminded na kay Kristo lamang ang ating kapahingahan. Only in Jesus that we find peace and rest. Wala na. Hindi sa material na bagay. Naranasan nyo na yan. Akala mo, sabi, na pag makapunta na akong Hong Kong, happy na ako, Lord. Okay na yan, Lord. Nakapunta ng Hong Kong. Wala pa rin. Lord, gusto kong pumunta ng Canada, Lord. O nakapunta ka, importante, pero only the Lord can make us at peace. Hindi naman masama na mangarap, di ba? Mangarap. Lord, mangarap ako mag-asawa, Lord. Isa lang. Isa lang. Hindi masama yon. Gusto ni Lord na maging happy ka. But the more lalo kang maging happy, kung sabi nga dito, pasanin natin ang kanyang batas, yung kanyang pamatok. Okay? So si Lord ang tunay na kapahingahan, our true rest. No? That's why magpakumbaba, wagayaan ang pride, wagayaan ang ego, ang maghari, magpakumbaba. The more naging nagpakumbaba tayo, may kapanatagan. Nakumbaba ka lang. Maski yung kapitbahay mo, ma, dito ma, meron na silang ganito ma, bagong TV. Humble ka lang. Anak, mag-ipon mo natin, anak. Huwag mainggit. Kasi tayo nakaproblema, utang ng utang dahil sa inggit. The more na humble, nagpakumbaba, the Lord, alam ni Lord yung pangangailangan mo. Ibibigay ni Lord in His right time. So, we ask the grace of God na bigyan tayo ng pusong nagpakumbaba at hanggang sumunod sa kanyang kalooban. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Yesus, na mahabagin at mawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayanang Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan
sa ipagdiriwang naming Eucharistia ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigyan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahatid ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang Venezuela, naway ibuhos ng Diyos ang kanyang awa at habag sa mga kapatid nating naapektuhan ng lindol. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga namumuno, bigyan ng karunungan, upang may sakatuparan nila ng maayos ang pagbibigay ng tulong at pagbuo muli ng kanilang bahay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sapay kuma ta amin dagiti adda ditoy templo ti Diyos tayo, agraman amin akameng ti komunidad ni Yahweh El Shaddai, iti intero alubong, papigsaen da ti pamatida, kas kadagiti ubing, anakasagana amangawat iti amin nga ipalgak ti Apo tayo a Hesukristo. Alaen nyo ti sangulda, ket agsursuro kayo kadakwada, nang runa iti ayat ken panagtulnog ti pagayatan ti Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaludan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming
lipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitang anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Cardinal Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik, itaas natin, isurrender natin sa Panginoon yung ating mga takot, napapagod tayo dahil sa mga suliranin sa buhay, yung ating mga pangamba, pagdududa, ialay mo, isurrender mo sa Panginoon. Siya yung ating kapahingahan. Siya yung ating kalakasan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, napagyan natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Ihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo ninyo sa Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lasapin ninyo at tikman ang sarap ng pagmamahal ng Panginoong may kapal. Malaki ang kapalaran pag siya'y pinagtiwalaan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago po ang pagbabasbas, ating pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga pagpapalang tinanggap sa banal na misa. At ating pong tinatawagan ang lahat ng mga kaarawan sa buwan na ito, maging yung mga may wedding anniversary po, na lumapit po sa harapan at kayo basbasan ng ating mahal na pari. Salamat po. Birthday ng July, wedding anniversary. Yung nasa labas, yung nag-birthday ng July. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay bilang tagusunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Panginoon, aming dalangin na huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid sa kanilang paglalakbay upang hindi sila mawala sa daan tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala sa aming sarili na hindi kami manghina sa pagharap sa aming mga suliranin dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay at kasaganaan. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsikayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo taglay ang mabuting balita sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Salamat gid sa Diyos nga Amay. Salamat gid sa Diyos nga Anak. Salamat gid Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid sa Diyos nga Amay. Salamat gid sa Diyos nga Anak. Salamat gid Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid sa Diyos nga Amay. Salamat gid sa Diyos nga Anak. Salamat gid Diyos Espiritu. Salamat gid